10 mga kakaibang sports sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagsali sa sports ay nakakatulong sa bawat tao na ipamalas ang kanilang talento at galing sa iba't ibang bagay. Dito ay natutunan din ng isang tao na ma-develop ang kanyang kakayahan. Maraming mga kilalang sports sa buong mundo tulad ng volleyball, basketball, soccer at iba pa. Pero maliban sa mga larong ito ay may kanya-kanya din palang mga laro ang isinasagawa sa iba't ibang komunidad na itinuturing na kakaiba at hindi masyadong kilala. Ngunit paano kaya nilalaro ang mga sports na ito at bakit itinuturing na kakaiba? At sa video ngang ito ay aalamin at tatalakayin natin ang 10 mga kakaibang sports na nilalaro ng mga tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1, wife carrying. Ang wife carrying ay isang kakaibang sport na nagsimula sa Finland. Ang kwento nito ay nagmula noong 19th century sa Sonkajärvi, Finland. Sinasabing may isang magnanakaw na nagngangalang Herkko Rosvoronkainen na nagnanakaw ng mga babae mula sa mga kalapit na bilat. Ngunit upang maging mabilis at malakas, ang mga kasamahan niya ay nagsasanay ng pagtakbo habang buhat ang mabigat na bagay, na kadalasan ay isang babae. Sa ngayon, ang sport na ito ay isang masayang paraan upang subukin ang lakas at bilis. Ang layunin ng laro ay para sa isang lalaki na buhatin ang kanyang asawa at tumakbo sa isang obstacle course sa pinakamabilis na oras. Ang course ay may haba na halos 253.5 meters at may mga obstacles tulad ng buhangin, tubig at mga kahoy. At ang pinakakilalang paraan ng pagbubuhat ay ang Estonian carry, kung saan ang babae ay nakabaligtad, nakabaluktot ang mga binti sa leeg ng lalaki at nakahawak sa kanyang baywang. Samantala, may ilang mahahalagang patakaran sa competition. Ang babae ay dapat may timbang na hindi bababa sa 49 kilograms. Ngunit kung mas magaan siya, ay kailangan niyang magdagdag ng timbang upang umabot sa itinakdang minimum. Ang lalaki ay maaaring magdala ng kanyang asawa o ibang babae basta siya ay nasa legal age. Mayroon ding mga parusa para sa bawat pagbagsak ng babae. Kaugnay pa nito, ang pinakakilala na competition ng wife carrying ay ang Annual World Wife Carrying Championships na ginaganap sa Sonkajärvi, Finland. Nagsimula ito noong 1992 at mula noon ay naging isang international event na dinarayo ng mga participants mula sa iba't ibang bansa. Ang premyo para sa nanalo ay kadalasang isang medal at trophy. Ang mga participants ay hindi lamang mula sa Finland kundi pati na rin mula sa USA, Australia, Germany at iba pa. Bukod sa pagiging isang sport, ang wife carrying ay itinuturing na isang kasiyahan. Ang mga participants at audience ay parehong nag-i-enjoy sa kakaibang tema ng laro. Number 2, shin kicking. Ang shin kicking o purring ay isang tradisyonal na laro mula sa Cotswold region ng England noong 17th century. Sa larong ito ay 2 tao ang magsisipa sa harap ng binti ng isa't isa hanggang sa sumuko ang isa. Ngunit kahit mukhang masakit ay mayroon namang mga patakaran para maging ligtas ito. Nagsimula ang shin kicking sa Cotswold Olympics na isang game festival na sinimulan noong 1612 ni Robert Dover. Ang festival na ito ay para magsaya at magpaligsahan ng mga tao. Noong una, ang mga manlalaro ay nagsusuot ng bakal na sapatos at naglalagay ng straw sa kanilang pantalon para protektahan ang kanilang mga binti. Samantala, sa modern shin kicking ay mas maayos at ligtas ang mga patakaran. Bago magsimula ang laban, ang mga players ay dapat magsuot ng white coat na katulad ng sa Morris dancing. Kailangan din nilang magsuot ng normal na sapatos at pwede silang maglagay ng straw sa pantalon bilang proteksyon. Ang laban ay ginagawa sa damuhan para mabawasan ang posibilidad ng malubhang pinsala. Ang mga players ay magkakaharap, maghuhubad ng sapatos at hahawakan ang balikat ng isa't isa bago magsimula ang kicking. Ang layunin ay mapatumba o mapasuko ang kalaban sa pamamagitan ng pagsipa sa harap ng binti nito. Ang unang matumba o sumuko ang siyang ituturing na talo. Subalit kahit simple lang ang laro, ay mayroon ding mga techniques at strategy sa shin kicking. Mahalaga ang tamang posisyon ng katawan at paghawak sa balikat ng kalaban para manatiling balanse at maiwasan ang mga sipa ng kalaban. Ang pag-alis ng straw mula sa pantalon ng kalaban ay isa ring paraan para manalo.
Bukod dito ay kailangan din ang tamang tiyempo at lakas sa bawat sipa para hindi masayang ang lakas at maiwasan ang matinding sakit. Gayon din, patuloy pa rin ang shin kicking hanggang ngayon. Muling isinagawa ang Cotswold Olympics noong 1951 at mula noon ay naging regular na bahagi na ito ng festival. Sa modern shin kicking ay may mahigpit na mga regulations para sa kaligtasan ng mga players. Ang mga judge na tinatawag na sticklers ay nakabantay para masigurong nasusunod ang mga patakaran ng laro. Ang shin kicking ay nagpapakita ng kahalagahan ng tradisyon at kultura sa mga komunidad. Number 3. Chess boxing. Ang chess boxing ay isang combination ng chess at boxing. Una itong nabanggit sa isang kwento ni Enki Bilal noong 1992. Noong 2003 ay ginawa itong totoong laro ni Iepe Rubing sa Berlin, Germany. Mabilis itong sumikat at nakilala sa iba't ibang lugar. Ang chess boxing ay mayroong 11 rounds at alternate ang chess at boxing. May 6 rounds ng chess na tig 3 minuto at 5 rounds ng boxing na tig 2 minuto. Nagsisimula sa chess ang laban at natatapos din sa chess kung walang knockout o checkmate. Dito ay kinakailangan na magaling ang mga players sa parehong larangan. Ipinapakita nila ang kanilang talino sa chess at lakas sa boxing. Maaring manalo ang isang player sa pamamagitan ng checkmate, knockout o points mula sa mga judge kung umabot hanggang sa dulo ang laban. Samantala, mula sa Berlin ay kumalat ang chess boxing sa iba't ibang bansa. Itinatag ni Iepe Rubing ang World Chess Boxing Organization na namamahala sa sport. Noong 2013 ay nagkaroon ng malaking tournament sa Moscow, Russia para ipagdiwang ang 10th anniversary ng World Chess Boxing Organization. Sa Germany, kung saan nagsimula ang unang official competition ay mayroong regular tournaments. Naging interesado rin ang mga schools at universities sa chess boxing dahil sa combination ng mental at physical activities. Ngunit ang preparation para sa chess boxing ay hindi madali. Ito ay sapagkat kailangan ng mga players na mag-practice tulad ng pagjo-jogging, weight training at boxing drills. Kailangan din nilang mag-aral ng chess strategies. Mahalaga naman ang kakayahan na mag-adjust mula sa adrenaline ng boxing papunta sa kalmadong pag-iisip sa chess. Kailangan nilang mapanatili ang focus at ang pagiging kalmado kahit pagod na. Sa kabila nito, ang komunidad ng chess boxing ay iba-iba at nakabukas para sa lahat. Ang mga players mula sa iba't ibang bansa ay nagkakasama-sama sa sport na ito. Malakas ang kultura ng respeto at sportsmanship at nagtutulungan din ang mga players. May mga clubs at organizations na nag-o-offer ng training at opportunities sa mga gustong magsimula sa chess boxing. Number 4. Underwater hockey. Ang underwater hockey o octopush sa United Kingdom ay isang laro na ginagawa sa ilalim ng tubig na nilalaro sa swimming pool. Nagsimula ito noong 1954 nang maimbento ito ni Alan Blake sa South Sea Sub-Aqua Club sa England. Ginawa ito para mapanatiling aktibo ang mga members ng club kahit sa panahon ng winter season. Bawat team ay may 6 players na sabay-sabay naglalaro sa pool at 4 na reserved players. Ang mga players ay may suot na diving mask, snorkel, fins at protective gloves. Nilalaro ito sa lalim na 2 hanggang 4 meters at gumagamit ng lead puck na may timbang na 1.3 kilograms. Ang puck ay itutulak gamit ang stick na may haba na 30 centimeters. Layunin ng laro na maipasok ang puck sa goal tray ng kalaban. Ang goal tray ay isang metal na lalagyan sa ilalim ng pool na may lapad na 3 meters. Bawat goal ay katumbas ng isang point. Ang laro ay nahahati sa 2 bahagi na may tig 15 minutes at tumitigil ang oras kapag may penalty o timeout. Maliban pa rito, mahalaga din sa underwater hockey ang teamwork at communication. Dahil nasa ilalim ng tubig ay limitado lang ang pag-uusap ng mga players. Gumagamit sila ng hand signals at visual cues para magkaintindihan at makagawa ng plano. Mabilis ang laro at kailangan ng mahusay na breath control. Kaya kailangan ng matinding physical fitness at stamina ng mga players. Samantala, may iba't ibang level ng competition sa underwater hockey, mula sa mga local tournament hanggang sa international tournaments. Ang British Octopush Association ang namamahala sa sport na ito sa UK. Ang British Octopush Association ang nagpapalaganap ng sport, nagsasanay ng mga coaches at referees at nagpapatupad ng mga regulations. Bukod sa pagiging competitive sport, ang underwater hockey ay isa ring mahusay na paraan ng pag-e-exercise.
Nakakatulong ito sa cardiovascular health, flexibility at overall physical fitness ng mga players. Ang pagsasanay sa breath control at ang pagstay sa tubig ay nagbibigay din ng mental relaxation at stress reduction. Sa mga nakaraang taon ay lumalawak ang interes at kasikatan ng underwater hockey sa United Kingdom at sa buong mundo. Ang sport na ito ay nagbibigay ng kakaibang hamon at kasiyahan sa mga manlalaro. Pero patuloy na lumalaki ang komunidad ng mga underwater hockey enthusiasts. Number 5, zorbing. Ang zorbing ay isang kakaibang outdoor activity na unang naimbento sa New Zealand noong 1990s. Sa zorbing ay papasok ka sa isang malaking inflatable na bola at gugulong pababa sa isang burol o patag na daan. Sa New Zealand ay kilala ito bilang isang adventure experience na gustong-gustong subukan ng mga turista. Nagsimula ang zorbing noong 1994 sa Rotorua, New Zealand, sa pamamagitan ni Dwayne van der Sluis at Andrew Akers. Sila ang nagtatag ng outdoor gravity orb. Ito ang unang commercial zorbing site sa mundo. Ang Rotorua, na kilala sa mga hot springs at adventure sports, ay perfect place para sa zorbing. Maraming burol at malalawak na lugar dito na perfect para sa zorbing. Ang Zorb Ball ay may dalawang inflatable na bola at isang mas maliit na bola sa loob ng mas malaking bola. Ang space sa pagitan ng dalawang bola ay puno ng hangin na nagsisilbing cushion. May dalawang uri ng zorbing, ang dry zorbing at wet zorbing. Sa dry zorbing ay nakakapit ang rider sa mga strap sa loob ng bola habang gumugulong. Sa wet zorbing naman ay may tubig sa loob ng bola at malayang nakakagalaw ang rider na parang nasa isang malaking water slide. Samantala, ang zorbing ay pangunahing ginagawa sa Rotorua na tinaguri ang zorbing capital ng mundo. Maraming zorbing tracks dito na nag-o-offer ng iba't ibang experience mula sa gentle slopes hanggang sa mas matarik at twisty tracks. Pero ang Ogo Rotorua ang pinakakilalang lugar para sa zorbing. Mayroon ding zorbing sites sa ibang bahagi ng New Zealand tulad ng Queenstown at Auckland. Bagaman mukhang delikado ang zorbing ay mataas naman ang safety regulations sa mga zorbing sites sa New Zealand. Regular na sinusuri ang mga bola para sa anumang sira at ang mga rider ay binibigyan ng safety instructions bago sumakay. Laging may mga professional staff na mag-guide at mag-a-assist para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Dagdag pa rito, ang karanasan naman sa zorbing ay mahirap ipaliwanag. Habang gumugulong pababa ay mararamdaman mo ang sensation ng paglipad, pagkalog ng iyong katawan at ang adrenaline rush. Sa wet zorbing naman, ang paglangoy at pag-splash sa loob ng bola ay nagbibigay ng ibang level ng saya. Number 6, Buzkashi. Ang Buzkashi ay isang tradisyonal na laro sa Afghanistan na sikat din sa ibang bahagi ng Middle Asia. Para itong polo, pero sa halip na bola ang gamitin ay katawan ng kambing o baka na walang ulo ang kanilang ginagamit. Ang Buzkashi ay nangangahulugang paghila ng kambing sa wikang Persian. Nilalaro ito sa malalawak na lugar kung saan nagtitipon ang mga players na tinatawag na chapandaz. Matagal ng bahagi ng kultura ng Afghanistan ang Buzkashi. Noon ay nilalaro ito ng mga nomadic tribe bilang pagsasanay sa digmaan. Tinuturuan nito ang mga mandirigma na kontrolin ang kanilang kabayo at gamitin ang kanilang sandata ng mabuti. Sa ngayon, ang Buzkashi ay itinuturing na bilang national sport ng Afghanistan at isang mahalagang bahagi ng kanilang tradisyon. Madali itong intindihin pero mahirap gawin ang laro. Dalawang team ang naglalaro sa isang patag na lugar na tinatawag na maidan. Ang layunin ng bawat player ay makuha ang katawan ng kambing at dalhin ito sa isang itinakdang lugar o circle of justice para makakuha ng points. Ang mga chapandaz ay magaling sumakay sa kabayo at malalakas ang katawan para makipaglaban habang hawak ang kambing. Kung kaya't ang Buzkashi ay nangangailangan ng lakas, tibay at husay sa pangangabayo. Dagdag pa rito, ang laro ay pwedeng tumagal ng ilang oras o buong araw depende sa dami ng points na kailangan para manalo. Sa malalaking competition ay mayroong mga patakaran na sinusunod at may mga judge na nagbabantay para masiguro na patas ang laro. Pero sa mga tradisyonal na laro sa mga village ay mas simple lamang at hindi masyadong mahigpit ang mga patakaran. Bukod sa physical aspect, ang Buzkashi ay mayroon ding malaking epekto sa buhay ng mga Afghan. Ang mga chapandas ay itinuturing na bayani at mataas ang respeto sa kanila. Ang kanilang husay sa laro ay hindi lang palatandaan ng lakas at galing kundi pati na rin ng karangalan. Number 7, dog surfing.
Ang dog surfing sa United States ay isang masayang sport kung saan ang mga aso ay nagsusurf sa mga alon kasama ang kanilang mga amo o minsan ay mag-isa. Nagsimula ito sa California na isang lugar na kilala sa surfing at pagmamahal sa mga alagang hayop. Ipinapakita nito ang husay ng mga aso sa pagbalanse at ang kanilang tiwala sa kanilang mga amo. Noong 1920s ay may larawan ng isang aso na sumasakay sa surfboard kasama ang kanyang amo sa Hawaii. Pero noong 2000s lang ito naging sikat sa California at iba pang bahagi ng United States. Ang mga lugar tulad ng Huntington Beach, Del Mar at Imperial Beach ay naging sentro ng mga competition at palabas ng dog surfing. Ang mga events na ito ay kadalasang may kasamang charity works para sa mga animal shelters at iba pang grupo na tumutulong sa mga hayop. Ang mga competition sa dog surfing ay minamarkahan batay sa tagal ng oras na nananatili ang aso sa surfboard, ang kanilang kakayahan na magbalanse sa mga alon at ang kanilang overall performance sa dagat. Ang mga asong sumasali ay kailangang marunong magbalanse, marunong lumangoy at may tiwala sa kanilang mga amo. Kadalasan, ang mga asong ito ay nagsasanay kasama ang kanilang mga amo na surfers din at nagsisimula sila sa murang edad. Bukod dito ay mayroon ding iba't ibang uri ng surfboards na ginagamit para sa dog surfing. Ang mga surfboards ay karaniwang mas malapad at matibay para siguraduhin ang balanse at kaligtasan ng mga aso. Gayon din, ang mga asong sumasali ay kadalasang may suot na life vest para siguraduhing ligtas sila sa tubig, lalo na kapag nahulog sila sa surfboard. Ang mga pinakamalaking dog surfing competition sa United States ay ang Surf City Surf Dog sa Huntington Beach, ang Unleashed by Petco Surf Dog Competition sa Imperial Beach, at ang Helen Woodward Animal Center Surf Dog Surf-a-thon sa Del Mar. Ang mga competition na ito ay paboritong puntahan ng mga pet lovers at surfers na nagtitipon para makita ang mga nakakatuwa at nakakamanghang surfing dogs. Bukod sa kasiyahan na dala ng dog surfing, ito rin ay nagpapalalim ng relasyon ng tao at aso. Ang tiwala at teamwork na kailangan para magtagumpay sa dog surfing ay nagpapalakas ng bond ng aso at ng kanilang mga amo. Nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga aso na maging active at mentally stimulated na mahalaga para sa kanilang kalusugan. Number 8, Bossa Ball. Ang Bossa Ball ay isang masayang sport na pinaghalo ang volleyball, soccer, gymnastics at capoeira. Naimbento ito ni Philip Aikmans mula Belgium noong 2005 pero unang sumikat sa Spain. Nilalaro ito sa isang inflatable court na may trampoline sa gitna, kung kaya't pwedeng tumalon ng mataas at gumawa ng acrobatic movement ang mga players. Ang court ng Bossa Ball ay nahahati sa dalawang bahagi tulad ng volleyball court, pero may trampoline sa gitna ng bawat bahagi. Layunin ng laro na makakuha ng points sa pamamagitan ng pagpasa ng bola sa ibabaw ng net papunta sa court ng kalaban. Ang bawat team ay may 3 hanggang 5 players. Pwedeng gamitin ng mga players ang kanilang mga kamay, ulo at paa para itulak ang bola. Ang trampoline ay nagpapahirap at nagpapasaya sa laro dahil mas mataas ang talon at mas kakaibang galaw ang nagagawa ng mga manlalaro. Samantala, hindi lang physical training ang kailangan sa Bossa Ball, kundi pati na rin ang tamang strategy. Kailangan ng mga manlalaro na maging magaling sa coordination at balance at mabilis mag-isip para magamit ang kahinaan ng kalaban. Ang paggamit ng trampoline ay nangangailangan ng tamang timing at kontrol ng katawan na nagbibigay ng dagdag na hamon sa mga players. Dagdag pa rito, isa pang espesyal na aspeto ng Bossa Ball ay ang musika. Sa mga laro ay madalas may DJ na nagpi-play ng masiglang musika na nagpapasigla sa laro. Ang rhythm ng musika ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga players at audience na nagdadala ng dagdag na saya sa bawat laro. Ang mga kaganapan sa Bossa Ball ay nagiging combination ng sports at music festival na nagdadala ng mga tao mula sa iba't ibang lugar para sumali at magsaya. Mula sa Spain ay mabilis na kumalat ang Bossa Ball sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming bansa na ang naglalaro ng Bossa Ball at mayroon ng mga international competition at tournaments. Ang Bossa Ball ay mas naging sikat sa mga beach at mga lugar na may masiglang komunidad ng sports. Dahil sa kakaibang combination nito ng iba't ibang sports at masayang atmosphere, ang Bossa Ball ay naging paborito ng maraming kabataan at athlete. Number 9, Ostrich Racing. Ang ostrich racing sa South Africa ay isang natatanging uri ng racing.
Ang mga ostrich ay mabilis at malalaki, kung kaya't naging bahagi ito ng isang kakaibang laro. Ang ostrich racing ay may makulay na kasaysayan at bahagi ng kultura ng South Africa, lalo na sa mga lugar na maraming ostrich. Nagsimula ang ostrich racing noong unang bahagi ng 1900s sa Oudtshoorn na isang bayan sa Western Cape ng South Africa. Ang Oudtshoorn ay tinatawag na Ostrich Capital of the World dahil sa dami ng ostrich farm dito. Dito sumikat ang ostrich racing bilang libangan para sa mga residente at turista. Katulad din ng karera ng kabayo, ang ostrich racing. Ang mga rider na tinatawag na jockey ay sumasakay sa likod ng ostrich at hinahawakan ang mga pakpak nito para kontrolin ang takbo. May espesyal na saddle ang mga ostrich para mas komportable ang mga jockey. Karaniwan ay may layong 100 hanggang 200 meters ang karera. At ang bilis ng ostrich ay umaabot ng 60 hanggang 70 kilometers per hour. Kailangan ng husay at tapang para maging jockey sa ostrich racing. Ang mga ostrich ay kilala sa kanilang pabago-bagong ugali at maaaring maging delikado. Kailangan din ng mahusay na balanse at lakas para manatili sa likod ng ostrich habang mabilis itong tumatakbo. Madalas na mayroong mga insidente ng pagkahulog ng mga jockey, kaya mahalaga ang mga safety measures. Gayun din mahalaga ang tamang pangangalaga sa mga ostrich na sumasali sa karera. Dapat ay nasa mabuting kalusugan at kondisyon ang mga ostrich. Binibigyan ang mga ostrich ng sapat na pahinga, tamang pagkain, at regular check-up mula sa mga veterinary. Dagdag pa rito, ang ostrich racing ay bahagi ng kultura ng South Africa at sikat na atraksyon para sa mga turista. Sa mga festival at special occasions ay isinasagawa ang mga racing bilang bahagi ng celebration. Ang mga turista mula sa iba't ibang bansa ay pumupunta sa Oudtshoorn para makita ang kakaibang karera na ito. Nagbibigay ito ng malaking kita sa turismo at tumutulong sa pag-unlad ng industriya ng ostrich farming. Number 10. Cheese rolling. Ang cheese rolling ay isang traditional competition na ginaganap sa Coopers Hill, malapit sa Gloucester, England. Ang tradisyon ng cheese rolling ay pinaniniwalaang nagmula pa noong 19th century. Ayon sa ilang mga theory, ang pagdiriwang na ito ay maaaring bahagi ng isang pagan ceremony na ginagawa tuwing spring season. Kaya sa tuwing sasapit ang huling Lunes ng May ay nagtitipon ang mga participants at mga manonood sa tuktok ng Coopers Hill upang saksihan ang makulay at masayang kompetisyon. Ang isang 9-pound double Gloucester cheese ay pinapagulong pababa ng burol at ang mga kalahok naman ay tumatakbo upang subukang makuha ito. Bagaman ang premyo na napapanalunan mula dito ay ang cheese mismo, ang karangalan naman ng pagkapanalo sa kompetisyon ang siyang tunay na humihikayat sa maraming tao na sumali dito. Ang Coopers Hill ay kilala sa pagkakaroon nito ng matatarik at mabatong burol na kadalasang nagiging sanhi ng maraming aksidente. Maraming beses na ding nagkaroon ng mga serious injuries dito tulad ng bone fractures at pagkabagok ng ulo. Dahil dito ay maraming pagkakataon na sinubukan ng gobyerno na ipatigil ang ganitong kompetisyon, ngunit patuloy pa rin itong isinasagawa dahil na rin sa suporta ng mga local communities at ng mga participants. Ngunit sa kabila ng mga panganib na maaari nitong maidulot, ang cheese rolling competition ay patuloy na humihikayat ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga kalahok ay nagmumula hindi lamang sa England, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa na nais maranasan ang kakaibang tradisyon na ito. Mayroon din itong malawak na media coverage kung kaya't mas nakikilala pa ito ng buong mundo. Bukod sa cheese rolling, ang competition day na ito ay mayroon ding iba't ibang masasayang activities katulad ng pagtatayo ng mga stall kung saan ay at dito nila ibinibenta ang kanilang mga local foods, drinks at mga souvenirs.